Magandang araw mga Lodi. Ayan yung mga alaga natin. Narang gutom na. Hindi makapagantay. Nakaabang na mga Lods. Let it bang, bang. Good morning mga Lods. Andito na naman tayo sa Juniors TV mga idol. Ayan mga Lods, nakaabang na naman ang ating mga alaga. Mukhang gutom na naman. Ayan mga Lods, mga ano natin, yung mga alaga natin na makukulit. Totally kagabi mga Lods, ano yun. Although ganun talaga pag mga kapwa mag-iibon ano eh. Haba nung conversation namin ni Sergio sa sa Messenger. Sabot kami ng gabi. Sabi ko masipag magsulat si Sergio. Sabi ko pag nag-comment mga Lods, nag-text ang haba. Tinignan ko yung niya. Sabi ko, hindi ako nagkakamali teacher si Sergio. Shoutout sa iyo Sergio. Sana magtuloy-tuloy yung Kanina hindi ko lang ma-replyan yung mo yung nahagip ko Kaya lang busy ako kaysa ka na Lods kasi may kausap ako. Yung sinasabi ko sa iyo kagabi na kukuha ng ibon. Sana matuloy. Totally yun nga, sana matuloy pero nakasettle naman kami na namili si Sir ng nagpaano siya ng picture tapos pinagbibilugan niya. Yun yung mga Lods sinasabi ko sa inyo na totally yung mga napili ni Idol although tinis ko Sir, sabi ko mga yan pero nangingibabaw sa akin yung kasi nasabi ni Sir. Shoutout sa iyo Sir. Sir Dicky Lennon. Nasa abroad pala siya. Mga Lods. Di wala. Nakalimutan ko yung sinabi niya kung saan kasi gabi sa kanila sabi niya baka lang nagbibiro ako. Nasa abroad talaga ako. Sabi niya yun. Kung anumang araw ka man nabutin Sir, kung gabi o araw, magandang gabi sa iyo ngayon. Kasi gabi sa kanila mga Lods. Ayun yung kumbaga siyempre mga kaibon natin. Ang kinukuha sa akin ni Lods kasi pang re-regalo niya yung mga pa raw bata. Totally na ko na yung iba at 22 yun kaya lang ayoko namang mga Lods yung sobrang bata naman na ayoko yun yung mapapahiya tayo sa mga natin kasi sa presyuhan naman wala namang usapan yun madali tayong kausap mga Lods. Kaya sabi ni Idol, yung pa rin ba yung natin? Lods, sabi ko, walang problema doon. Kasi tayo natutuwa pag may mag-aalaga uling mga at least na kakalat natin yung mga alaga natin, di ba? Tsaka dumadami yung natin. Yan, si Sir nag-aalaga siya Nag-aalaga rin sa abroad. Kalimutan ko lang kung saan yung niya Kasi sabi ko sa kanya kung pwedeng tawagan ko siya pwede naman siya na ang tumawag sa akin. Pensya ka na Sir, nakalimutan ko kung saan Canada ba yun o kasi parang rin ako kasi sabi ko may tumawag taga sa kabilang dulo ng daigdig natin mga Lods. Kaya ayun, pang re-regalo daw sa kumpare niya antayin na lang natin mga Lods kung yung kalalabasan. Ganoon naman tayo mga Lods kasi hindi naman pwedeng hindi tayo mag-out siyempre natin yan hindi natin kaya. Buti kung kumikita na tayo dito sa ginagawa natin okay na yun pero sa ngayon wala pa. Kaya ang labanan dito 3 pair plus 1 sabi ni Idol ni Lods Dicky Lennon. Kahit hindi na basta yung bigyan mo kung ganito kasi baka magpare-parehas yan Lods Idol lahat ng mga pumupunta rito nasisiyahan sila. Tsaka ibibigay ko pa rin Lods yung yung plus 1 kasi unfair naman yon na
lahat na bibigyan. Tapos kahit pasabihin natin ano, totally ano wala lang kasi siya na malayo saka pang re-regalo niya Kaya sabi ko, di ba marunong yung ano, hindi daw bata pa daw sabi ko, sige ako na lang ano. Although may mga binilugan siya, inano na rin natin mga lods, kasi may nabilugan siya na pinagpapahinga lang natin pero parehas. Tapos maaaring hindi hindi ko lang kung isa lang o dalawa lang yung mga binilugan niya, pero halos lahat magaganda yung ano natin mga lods. Saka yun, yung iba ron talagang good size, nagaganda yung sukat. Saka hindi tayo nagbibigay dito mga idol, kasi yun, masama po yun na tayo kagaya nung nababalita ngayon mga lods ko, na hahagip nyo ngayon sa larangan ng pag-iibon. Ang tawag nila si Boy Cargador. Huwag tayong tutulad doon, yung kumita lang, alam mo yun, ang lolo ko, kahit wala namang karga, sabi meron. Wala tayong pakialam doon, buhay niya yun, bahala siya kung totoo o hindi. Daming na kumokontesta sa kanya, tayo huwag na tayong makialam doon. Basta ang natin, ako mga lods, kung nag-vlog ako, pinlog ko yung matagal na ako nagbablog di ko lang alam kung ano iba-vlog ko binigyan tayo ng Panginoon ng aalagaan. Nag-start to nung kataas ng pandemic, nung nakakalabas na tayo although pandemic pa mga lods, time pa ng pandemic. Ayun, sabi ko ito, nung lumaki yung mga views, sabi ko siguro ito yung tinuloy-tuloy, kaya naman lang Diyos mga lods malapit na yan, kasi pinokus ko lang to mga lods. Sabi ko nga sa inyo talagang itong November, wala pang ito ng December ilang buwan pa lang lapit-lapit na mga lods. Kaya yung mga ka-idol natin dyan, yung sabi ko na mamimigay tayo, gagawin natin yung mga lods. Talagang mga solidong totally meron pa nga ako hindi sinasapaw na mga bata pa mga solid talaga, mga dilute na na mga alaga natin. Kumbaga siyempre katagalan natututo tayong mag-cross ng sa pagbe-breed. Ayun, gaganda yung kaya sa lahat ng mga kaibon natin, shoutout sa inyo, lalo na kay idol Dicky Lennon, shoutout sa iyo sir. At kagabi pa yan sabi nga ni Mrs. Sabi ko parang nasa abroad kasi papasok daw siya tinignan ko gabi sa atin Tapos maya si naman, si Sergio, shoutout sa'yo Sergio, na hagip ko yung mo na nakawala yung isang alaga mo yun nga yung yun nga yung sinasabi ko na dapat bukod dun sa nakasecured pa yung inikwento ko sa inyo na bukod sa mga nakahang yung kung nakahang man yung mga kulungan, tapos may net pa. Kasi minsan natutuwa tayo, talagang nahawakan natin pag umalpas yan na yun, flyby talaga yan mga lods. Sayang mga Sergio, sayang yung alaga natin. Pero yata yan, talagang pag mag-iibong ka, ako ilang beses na ako naalpasan mga lods ilang beses na rin ako namatayan. Kung babalikan nyo yung mga video ko, ang pinaka-paborito ko na namatay kong ibon si Kikay. Kung huhukayan nyo yung mga video mga lods, talagang matutuwa kayo sa ibon na yan. Napakabait na ibon. So nga inaano ko sa bibig ko, hindi ba natural sa ibon, pag kakagating ka. Hindi, parang umahalik sa sa'yo talaga sa bibig. Yan lang, siyempre ganun talaga. Hindi ko na malayan, kala ko kasi may itlog siya may sapola pala. Tapos yun, inatake pa, mataba yung iba, nasobra ng taba. Kaya pinakapayo ko sa mga UV, pag nasa cage, hindi naman siya malaki yung cage yun, wala siya sa flying cage. Bale, kung malaki yung cage yun, okay lang. Limitahan nyo yung pagpapakain mga lods, kasi talaga yan, tataba yung ibon. Yun ang kakasakit niya, tapos bandang uli, mamamatay. Para ma-minimal natin yung
ano rin eh, kaya ako patuloy akong ano, kahit pa sabihin natin mga mababa yung uri ng ano natin. Pwede namang i-apply sa ibang ibon yun eh, yung ibang sinasabi ko mga lods. Pwede i-apply yun, kaya African, pwede. Yung limitahan yung pagkain. Pero kung nasa flying cage sila, tapos marami, ako nga, minsan ano eh, kahit marami na akong binibigay, pagtingin ko ng tanghali, wala na. Minsan, bandang alas 2. Yan, kakargaan ko uli yan. Kasi ano eh, magalaw sila eh. Tsaka ano, malakas silang tingnan. Kaya gano'n lang mga lods pag-aalaga ng ano, ng mga ibon. Kaya yun mga lods, habang inaantay natin matapos tong ano na to, sobrang init talaga. Parang mamamatay ka sa init eh. Pag nga nagdilig ako ng ano, totally mga lods yung ano eh. Ako, kung masasama ko sa video na to kasi eh, minsan dumidepende ako sa ano eh. Pag nasobra yung daldal ko, karga uli ng video. Dugtong-dugtong lang. Totally, ano, binidyo ko yung ano. Malago na yung ano, pagkain ng mga alaga natin. Ganyan ka ano yung mga alaga natin. Ganyan sila ka-spoiled. Ayun, sarili silang taniman ng gulay, mga lods. Mga damo-damo. Kaya may mga damon tumutubo sa ano, hindi ko tinatanggal yun. Talagang pinapalago ko yun. Kasi yan ang pagkain nila eh, pinaka sitsiryan nila mga lods eh. Kaya hindi ko tinatanggal yun yung mga ano. Pag medyo marami na yun, bubunutin ko yun, tapos hugasan ko. Kasama ugat. Papakain natin sa ano, sa mga alaga natin. Ngayon, yung lokbati nila, mga ganda-ganda na. April na sana, mga bandang June, umulan na. Pero huwag naman sana sobrang ano, huwag naman yung sobrang lalakas ng ulan. 5 lang sana. Kasi sayang din pag yung halaman sobrang babad sa ulan. Ano, nakakover kasi ng ano yun mga lods eh. Yung parang salpabidang swimming pool na ano, portable. May naingay kami guys yung ginawa kong ano. Hindi na namin magamit. Ginawa kong ano, pansalo sa halaman para hindi mabulok yung bubong. Kung may stock man tubig, tapos binutasan ko yun, may tubo palabas, pupunta sa adulod. Ayan. Kaya mga alaga natin ganyan ka lulusog tsaka ganyan kagiginis. Totally ano eh, sa pagbibideo ko may napansin akong isa, parang basa yung put eh. Hindi na maiwasan eh, iniwalay ko. Ilagay ko doon, inalo ko doon sa mga konti. Sabi ko, pagaling ka muna dyan. Tatai. Ano yun eh, medyo ginupit ko yung put niya. Kasi ano yun, mga lods eh, sumasabit yung tae. Magka-bacteria eh. Tapos, ano, tinitigan ko, inisa-isa ko eh. Isa lang naman, mga lods. Dapat ganyan, lagi natin i-monitor yung mga alaga natin kasi baka mamaya yung sakit niya hindi na tama. Kawawa naman yung ibon. Si ano eh, yun nga kinikwento ko eh. Si ano eh mga lods, si Tweety. Kinikwento ko sa inyo kahapon na ayaw paawat. Wala eh, napakahusay na ibon yung mga lods. Yun mo yung inakay niya eh, hindi pa nakakababa. Pagtingin ko eh, ang dami na namang ibon. Ano, may sinapaw pa man din ako sa kanya na ano. At kung ayaw mo talagang maawat ha. Sige. Nature nila yun mga lods. Pero yung iba, inaano ko eh kasi ano sila eh, matagal umitlog ba gano'n eh, pagkaawat. Ito si Tweety, ano, hindi pa nakakababa yung mga ano yun. Ito na naman. Kaya ano talaga yung ano, mga lods. Kasi nga parang ayoko lang bigyan eh, yung dahon. masyadong niyang hiyang yung ano, yung dahon na yun. Kaya mahusay siya mga lods. Sana baka ano na tayo. Tagal pa kasi nung ano ko eh, taon pa bibilangin ko. Ano yun eh, nagre-research ako mga lods eh, na may formula na di ba nga, malunggay na ilalagay sa pandesal kung pantao, di ba? Tapos alam ko, may mga kaibon tayo, malunggay, oregano, sa wala na yung mga herb, mga
dahon, patutuyuin. Yung iba, gagawang liquid na ano sa ibon. Tapos hinahalo sa mga ano, alam mo yung pang ito mga pinakatip lang mga lods. Kung gusto nyo gawin, nasa inyo naman yun. Kung nagpapainakay kayo mga lods, tapos kaya gusto ko talaga ano, hindi naman natin minamadali yung panahon, pero kung tayo lang gusto ko tumakbo na ng mabilis para makauwi na lang ano, probinsya, tanim ka lang maraming malunggay. Ano yun, ipulbusin mo mga lods. Ito pwede nyo gawin to sa mga ano, baka mauna pa kayo sa akin, makagawa ng formula. Patuyuin niya yung durog na durog, tapos yung oregano. Yung talagang ano, yung oregano medyo matagal matuyo yan. Malunggay, saglit lang yan. Pero tsagain nyo. Tapos ano, kahit kamay lang pulbusin yung gano'n. Ay talagang pino, parang talagang powder na. Tapos nag-iinakay kayo. Huwag masyadong sobra mga lods. Yun, malunggay tapos yung oregano. Pinaka-powder, di ba? Nagpapakain tayo ng ano. Lalo na kung nagpapahandpit ka, mga lods, napakahusay niya. Kumbaga sa tao, yung oregano, pang ano sa ubo yan Sa ibon, ano yan, pang immune system yan. Totally, yung mga ibon ko, ano Totally, halos nalipol na nila yung mga oregano ko dito So, pinapakain ko yung direkta. Hugasan ko lang yung dahon. Tataba pa naman ng mga oregano dito sa amin. Yun ang pinapakain ko. Malunggay. Pero kung sobra sa inyong dami niyan, gawin yung ano. Diba ako, ginagawa ko yung na-share natin na paminsan-minsan, yung kanin tapos integra mga lods. Yung 2,000, diba? Medyo hinahalo ko sa kanin yun. Lagyan mo ng mga ano no, mga 20 o 30% no, yung pinagsamang oregano at saka yung malunggay na pinowder na oregano at saka yung ano. O kaya ganito mga lods, di ba kung may lalagyan ka, ako lalagyan ko kasi bote lang ng mga coke mga 1.5. Doon sa isang 1.5 maglagay ka ng ano, mga 2 scoop ng ano, pansyahin mo muna mga lods, mga 2 o 1. So maganda 2 kasi malaki naman yung 1.5 Diba, naglalagay tayo ng integra, yung mga lagayan, ano man yung lagayan mo. Pero ang sukatan ko kasi yung ano, yung 1.5 na yun. 2 scoop no, kaya 1. Pansyahin mo muna kung medyo UV ka mo ng ano, kumbaga sa mga alaga mo, baka mabigla kasi vitamin C. Kung mas maganda, 2 I-mix mo lang. Diba, pag nagsasalin tayo ng ano man ang lalagyan mo, kay galon, kay timbayan. Siguro kung gagamit ka ng tapo, alam mo yung pineapple na malaki. Yan, yun ang kalimbawa natin sukatan. 2 ano nun, kung sa pineapple na yung malaki, yung silaki ng tabo pero mataas, yung power. Ganun ano, 2 scoop, yung pang scoop ng bata. Ayun mga lods, mix mo. Hindi nakahalo na siya para hindi ka nalagay ng lagay. So, pag naglagay ka sa kapakain integra, may vitamins ka agad mga lods. Pag naman nagka-handfeed ka, ayun. Diba, tutunawin mo na. Kaya kung may ano ka, yung nabili kang handfeed na paano, lagyan mo yung mga lods, pampaano sa ibon yan. Alam ko may gumagawa na yan. Siyempre, produkto nila yun, hindi nila sinasabi. Kaya ako, yun lang pinakatip ko na ano. Maraming klaseng ano yan. Maraming klaseng diskarte dyan mga lods. Hindi lang yan. Kaya ako makaka-uwi ng ano, ng probinsya. Tagal pa kasi. Tatanim ako ng ano, yung pero siyempre hindi ko muna sasabihin kasi malay mo, doon tayo masenso, di ba, no? Hindi ko muna sasabihin, siyempre. Tatanim ako ng marami kasi sa probinsya ka lang pwede magtanim. Gagawa ko ng formula mga lods. Pero sa ngayon, yan yung pinakatip ko sa inyo na effective talaga.
kung paano yung sinasabi kong dahon yan. Isa yan yung formula na yan, Lods. Isa yung formula na yan. Basta marami yan mga Lods. Totally ano na yan eh. Iniisa-isa ko na yan eh. Parang siyempre mag-iibon tayo. Nung una kasi sa mga alaga lang natin yun. Pero nung katagal naisip na sabi, pwede to ah. Ayan, saka na mga Lods yung ano. Pag nandun na ako. Pag nakauwi na ako, tagal pa kasi. May pera lang ako eh. May pera mahulog sa akin lang. Pampayo na akong bahay dun. Doon na ako eh. Gagawa ako ng mga formula. Para yung mga nagaya nating mag-ibon, hindi nila problema yung ano pag nagkakasakit yung ano yung mga alaga. Kasi tandaan yung mga, so bibigyan ko yung idea. Kahit yung mga scientist na nag-aaral ng mga, minsan nga hindi man scientist eh, albularyo lang nakatuklas eh. So inadapt ng mga sa medicine mga practitioner, di ba? Ayun, sila yung naka ano. Kasi ang ano lang naman yung mga Lods eh, ano eh, trial and error. Eh, ano ba yung ano, di ba? Ito, bigyan ko yung idea mga Lods ha. Ano ba yung pinagpa-practice ng tao para i-apply sa, ay pinagpa-practice, tama, pinagpa-practice ng tao para i-apply sa kapwa natin tao. Yung mga gamot na yan, o mga vitamins. Di ba mga hayop? Oh, pag na-adapt ng hayop yan, pwede sa hayop. So, possible ngayon, pwede sa tao. Pero hindi lahat siyempre, may pag-aaral yan. O di, kumbaga, gamit ka ng simple logic. O, kaya lang, ito yung sinasabi kong risk na sa gaya ko. Ngayon, di ba yan, yung natuklasan ko na pampapertil na yan. Ito, hindi ko naman sinasabing effective na effective. Maring sa mga kids lang yan. Kasi sa akin, effective siya eh. Ewan ko sa iba yun mga Lods, yung mga ganyang sistema, diba? Kahit ordinaryong tao lang tayo, ito totally yung mga parang ano, yung sarili ko ng research nagamit na ng tao, kaya lang ako i-apply ko sa hayop eh, diba? Kung babalik ka dun sa principle nila, pinag-practice ang hayop tapos in-apply sa tao, diba no? Eh tayo, sa hayop lang naman tayo, yun, mga kids natin. Kaya yung kagaya sinasabi ng dahon, no, di ba? Yun munang ibon ko na ano, tinetest ko, okay, yun, effective. Hindi lahat. Kumbaga, may dahon na sila, may pampafertil pa, di ba mga Lods? So, ganun din yun. Yung sarili ko lang ano yan mga Lods. Sarili kong idea. Yun, dalawa lang ang ibibigay ko sa inyo pero napakarami yan. Napakarami. Magagawa ko lang yan sa pag-uwi. Uuwi ako. Tutuklas ka, yung ihahalo sa pagkain. Pwedeng irekta na dahon pa siya. Pwede mong patuyuin mga Lods. Kasi ano yan eh. Kumbaga magsasacrifice ka ng alaga mo. Yun, sacrifice pag hindi ka nagtagumpay. Pero kung nagtagumpay ka, benepisyo ng lahat ng alaga mo. Pati ng mga kaibon natin mga Lods. Yan na yung mga Lods, mga gagawa kong diskarte. Ayun mga Lods, sana kahit papano nasiyahan kayo doon sa ating diniscuss. At muli, shoutout sa inyo mga Lods. Hindi ko na kaya kayong banggitin lahat mga Lods. Okay, maraming salamat sa lahat. Bye bye.